Sa puso ng Laoag City, tahimik na nakatayo ang Ilocos Norte Provincial Jail, isang istrukturang itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Bagaman ginawang museo na ang ilang bahagi nito ngayon, sinasabing may mga alaala pa rin itong ayaw lumisan, mga aninong nakatali sa kasaysayan ng pader na iyon. Taong 2012, si Mark, isang local historian, ay inatasan ng lokal na pamahalaan upang idokumento ang kasaysayan ng lumang kulungan. Isa itong proyekto para sa turismo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas higit pa sa kasaysayan ang kanyang madidiskubre. Unang gabi pa lang ng kanyang pananatili roon, ramdam na ni Mark ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito basta-bastang lamig ng gabi, kundi tila hangin na may dalang bigat, parang may nakamasid. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang bawat sulok ng selda, napansin niyang sa bawat flash ng kamera may mga aninong dumadaan sa lente. Unay inakala niyang refleksyon lamang, pero nang suriin niya ang larawan, malinaw na anyo ng tao, isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng bilanggo. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker ng lumang kulungan. Ayon sa matanda, siguro nakita mo si Pedro. Siya yung bilanggo na pinatay rito noong dekada 40. Nagulat si Mark. Pinatay? Bakit po? Sinisi siya sa pagpatay sa isang opisyal noon, pero sabi ng iba, inosente raw siya. Hanggang sa huling hininga niya, sumisigaw siya ng, hindi ako pumatay. Mula noon, halos gabi-gabi na raw may naririnig silang kalabog sa selda ni Pedro. At minsan, may maririnig kang paos na boses na bumubulong ng, hindi ako pumatay. Kinagabihan, bumalik si Mark upang tapusin ang kanyang dokumentaryo. Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang narinig ang kalansing ng bakal. Nang sumilip siya sa kabilang selda, may nakita siyang lalaking nakayuko, nakaposas, at tila humihikbi. Ngunit nang ilawan niya gamit ang flashlight, wala na ang lalaki. Ang naiwan lang ay malamig na simoy ng hangin at amoy ng kalawang. Nagsimula nang maniwala si Mark na ang kwento ni Pedro ay hindi basta alamat. Isa itong kaluluwang hindi pa rin matahimik. At sa loob ng makasaysayang bilangguan ng Laoag, nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay sa katotohanan. Pagbalik ni Mark kinabukasan, dala niya ang determinasyong alamin ang totoo. Gusto niyang kumpirmahin kung talagang si Pedro nga ang kaluluwang gumagala sa lumang kulungan. Bitbit niya ang recorder, camera at isang maliit na kandila. Tradisyon daw iyon ng mga lokal para gumalang sa mga espiritong naroon. Habang naglalakad siya sa lumang koridor, napansin niyang tila iba ang pakiramdam ng hangin doon. Mas mabigat, mas nakakasakal. Ang mga dingding ay may bakas pa ng mga kalmot at sa mga bakal na rehas, may mga ukit na pangalan ng mga dating bilanggo. Isa sa mga iyon, malinaw pa ang pagkakaukit, Pedro L. 1942. Nang i-record niya ang paligid, wala naman siyang narinig. Pero nang pakinggan niya ito sa playback, bigla siyang kinilabutan. May mahina ngunit malinaw na tinig na bumubulong. Hindi. Ako. Pumatay. Tumigil ang kanyang paghinga. Agad niyang sinilip muli ang koridor, pero walang tao. Ilang segundo lang, may marinig siyang mga yabag, mabagal mabigat. Parang tumutunog sa sahig na sementado. Ang kakaiba, hindi siya nag-iisa sa gusali pero wala ni isang bantay na naroon. Dahil sa takot, lumapit siya sa isang lokal na tagalawag na kilala bilang Aling Nena, isang matandang espiritista. Ayon kay Aling Nena, marami na raw kwento tungkol sa lumang provincial jail. Yung mga ikinulong noon, karamihan inosente. May mga pinahirapan, may mga pinatay sa gutom. Kaya hanggang ngayon, hindi matahimik ang lugar na yan. Pinayuhan siya ni Aling Nena na mag-alay ng dasal bago siya muling bumalik sa loob. Pero kahit nagdasal siya, hindi pa rin nawala ang kaba. Nang gabi ring iyon, muli siyang bumalik upang tapusin ang kanyang pagdodokumento. Pagpasok niya, sabay-sabay na pumihit ang mga kandilang iniwan sa hallway kahit walang hangin. Sa dulo ng koridor, nakita niyang may nakatayong lalaking anino, nakayuko, nakaputing suot at tila may tanikala sa kamay. Sinubukan niya itong lapitan pero habang papalapit siya, unti-unting naglalaho ito sa manipis na usok. Naiwan lang ang malamig na hangin at tunog ng kalansing ng kadena. Kinagabihan, pinanood ni Mark ang video mula sa kanyang kamera.
At doon niya nakita ang hindi maipaliwanag na imahe. Sa tabi niya, habang naglalakad, may kasamang anino at tila ito'y nagmamasid lamang sa kanya. Hindi na siya mapakali. Hindi lang pala siya ang nakakarinig ng bulong sa koridor. May kasama na talaga siya. Pagkatapos ng nakakatakot na karanasan ni Mark sa koridor, napagdesisyonan niyang bumalik sa opisina ng curator kinabukasan para ipakita ang video. Pinanood nila ito ng sabay at sa mismong eksenang nakaharap siya sa anino, may mukha ng lalaki na biglang lumitaw sa gilid ng frame. Lumapit ang curator, si Sir Ben, at natigilan. Mark, teka, kilala ko yung mukha na yan. Mukha yan ni Pedro L., isa sa mga bilanggong sinasabing pinatay noong 1942 dito mismo sa Selda 3. Ayon kay Sir Ben, si Pedro ay isang dating sundalo noong panahon ng Hapon. Dinakip siya dahil pinagbintangang espiya ng mga Amerikano. Ngunit ayon sa mga tala, wala siyang kasalanan. Isa lang siyang ordinaryong kawani sa munisipyo. Habang tumatagal, mas lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari. Sa tuwing dadaan si Mark sa harap ng Selda 3, bigla na lang bumabagsak ang temperatura at minsan maririnig niya ang tinig ng isang lalaki na parang humihingi ng tulong. Pakisabi, hindi ako traidor. Hindi na niya alam kung matatakot ba siya o maawa, kaya't nagpasya siyang magsagawa ng pananaliksik tungkol sa kasaysayan ng kulungan. Sa lumang municipal archive ng Lawag, natagpuan niya ang isang folder na may tatak, Case number 1942 PL, at doon nakasulat, Pedro Lazo, male 32, falsely accused of treason, executed without trial. Habang binabasa niya iyon, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, may larawan sa dingding, ang dating warden ng kulungan. Ngunit may kakaiba. Sa likod ng warden, may nakatayo ring lalaking nakaputing barong, si Pedro. Kinabahan si Mark. Mabilis siyang lumabas ng archive. Ngunit bago siya makalayo, parang may bumulong sa kanyang tenga. Salamat sa pag-alala. Kinagabihan, habang ini-edit niya ang footage para sa kanyang dokumentaryo, napansin niya sa isang eksena na tila may kamay na humawak sa kanyang balikat, kahit siya lang mag-isa sa loob ng kulungan noon. At mula noon, gabi-gabi niyang napapanaginipan si Pedro, nakatayo sa loob ng kulungan, nakatingin sa kanya at laging sinasabi, "Hindi ako traidor, sabihin mo sa kanila ang totoo." Hindi niya alam kung delusyon o pakiusap yon, pero isa lang ang malinaw, may kaluluwang gustong marinig. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, napagdesisyonan ni Mark na bumalik muli sa kulungan. Hindi bilang dokumentarista, kundi bilang isang taong gustong maintindihan ang misteryo ng Selda 3. Sa tulong ni Sir Ben, pinayagan siyang magpalipas ng gabi sa loob ng dating piitan. Ayon sa mga lokal, may dahilan kung bakit walang gustong magbantay sa lugar na yon tuwing hating gabi. Pag tumunog na ang 2:00, babala ni Sir Ben, kahit anino mo, huwag mong titingnan sa salamin, baka hindi na ikaw yan. Nakangiting tinanggap ni Mark ang babala, ngunit sa loob-loob niya, handa siyang malaman ang katotohanan. Pagsapit ng 11:00, tahimik na tahimik ang buong gusali. Ang mga lumang rehas ay maingay sa bawat dampi ng hangin. Sa labas ng selda, nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa maliit na lampara sa tabi ni Mark. May dalang kamera, recorder at isang lumang rosaryo na ibinigay ng lokal na pari. Ilang minuto bago mag-2:00, narinig niya ang unang senyales. Isang marahas na kalabog mula sa loob ng Selda 3. Sinundan ito ng paulit-ulit na pagkalansing ng posas. Parang may nakakulong na pilit kumakawala. Lumapit siya, hawak ang kamera. "Pedro?" Mahinang tawag niya. Walang sumagot pero may marinig siyang mahina at basag na tinig. "Hindi ako traidor." Bigla niyang naalala ang pakiusap ng kaluluwang nakita niya sa panaginip. Kaya't dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng selda. Sa loob malamig at may amoy ng kalawang at lumang kandila. Sa sahig may nakaukit na mga letra gamit ang bato. 1912-1942. Wala akong kasalanan. Nanginginig ang kamay ni Mark habang iniilawan ito. At sa mismong dingding sa harap niya, lumitaw ang itim na anino ng isang lalaki. Hindi malinaw ang mukha, pero nakatingin direkta sa kanya. "Sabihin mo sa kanila, wala akong kasalanan." Lumakas ang hangin. Bumukas ang lahat ng pinto ng mga selda. Sabay-sabay na umugong ang mga tinig ng mga kaluluwa, sigaw
iyak at dasal. Hindi na alam ni Mark kung saan siya tatakbo. Paglingon niya sa salamin sa dulo ng pasilyo, hindi na siya ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Pedro. Napasigaw siya, tumakbo palabas. At pagdating niya sa labas ng kulungan, biglang nawala ang lamig. Tahimik ulit ang paligid, parang walang nangyari. Ngunit simula noon, tuwing may magtatangkang pumasok sa selda 3, palaging naririnig ng mga bantay ang parehong boses. Hindi ako traidor. At sabi ng mga lokal, hanggang ngayon, kahit ginawang museo na ang kulungan, ang selda 3 ay nananatiling sarado tuwing gabi. Hindi dahil sa takot ng tao, kundi dahil may isang kaluluwang ayaw pa ring lumisan. Kinabukasan, matapos ang kababalaghan sa selda 3, bumalik si Mark kasama ang isang lokal na historian na si Mang Arturo. 20 taon na raw itong nag-aaral ng kasaysayan ng lumang kulungan at may hawak siyang mga dokumentong matagal nang itinago, pati personal na tala ng dating warden noong panahon ng mga Hapon. Habang nakaupo sila sa lumang opisina ng jail, inilabas ni Mang Arturo ang isang lumang envelope. Dilaw na sa katandaan. Ito, sabi niya habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Ang dahilan kung bakit sinasabing isinumpa ang kulungang yan, ang katotohanan sa likod ni Pedro. Ayon sa tala, si Pedro Alonso, ang lalaking nakulong sa selda 3, ay isang sundalong Pilipino na tumulong sa mga Amerikano noong panahon ng pananakop. Ngunit noong 1942, nang pumasok ang mga Hapon sa Lauag, siya ay pinagbintangang traidor ng sariling warden, si Warden Arsenio Abad. Ang tunay na dahilan, si Pedro ang nakadiskubre sa ilegal na gawain ng warden, ang pagbebenta ng mga bilanggo sa mga Hapon bilang forced laborers. Para manahimik si Pedro, pinatalsik siya sa serbisyo, pinakulungan at pinahirapan hanggang mamatay sa loob ng selda. Walang paglilitis, walang hustisya. Ang sabi ng mga matatanda, ani Mang Arturo, noong mamatay si Pedro, nagdasal daw siya ng huling dasal, pero hindi para sa kaligtasan niya, kundi para sumpain ang lugar hanggang lumabas ang katotohanan. Ang pagbabalik ng sumpa. Habang binabasa ni Mark ang huling pahina ng dokumento, napansin niyang may mantsa ng dugo sa ilalim at nakasulat doon sa magaspang na sulat kamay. Kung sino man ang magtago ng katotohanan, ako'y babalik. Pedro Alonso, 1942. Bigla silang nakarinig ng mahina ngunit malinaw na pagkatok sa bintana. 3 beses. Tok, tok, tok. Nang sinilip nila, walang tao sa labas. Pero may punit na uniforme ng sundalo na nakasabit sa bakal. Nang hinang si Mark, alam niyang hindi yon basta arte ng hangin. Mang Arturo, bulong niya. Buhay pa ang sumpa. Tumango si Mang Arturo, malamlam ang mata. Oo, at habang nakatago pa rin ang labi ni Pedro, hindi siya tatahimik. At dito nagsimula ang bagong misyon ni Mark, hanapin ang nawawalang labi ni Pedro Alonso at tapusin ang sumpang matagal nang bumabalot sa kulungan. Ngunit hindi niya alam, ang mismong descendant ng warden ay babantayan siya. Matapos malaman ni Mark ang lihim tungkol kay Pedro Alonso, lalong tumindi ang kagustuhan niyang matapos ang sumpa ng kulungan. Ngunit sa mga sumunod na araw, may napansin siyang kakaibang lalaki na palaging nasa paligid. Matangkad, maayos manamit, at laging nakasuot ng itim na guwantes. Lagi raw itong dumadalaw sa kulungan tuwing 3:00 ng hapon. Tahimik lang na nagmamasid. Ang mga bantay tila takot pa nga kapag naroon siya. Sino yung lalaking iyon? Tanong ni Mark sa isang guard. Si Don Carlos Abad po, sir, sagot ng bantay. Apo ng dating warden. Ang pagbabalik ng dugo ng warden. Sa unang tingin, mahinahon at edukadong tao si Don Carlos. Ngunit nang minsang nagkaharap sila ni Mark, may kakaibang lamig sa mga mata nito. Parang may tinitikom na galit na hindi maipaliwanag. Hindi lahat ng kasaysayan kailangang hukayin, Mr. Mark. Malamig nitong sabi. Ang mga patay, hayaan mo na sanang patulugin. Natigilan si Mark. Paano niya nalaman ang ginagawa niya? Hindi niya naman binanggit sa iba ang tungkol kay Pedro Alonso. Kinagabihan nagbalik siya sa kulungan para muling mag-imbestiga. Sa paglakad niya sa madilim na pasilyo, napansin niyang bukas ang opisina ng dating warden. At sa loob, naroon si Don Carlos. Hawak nito ang parehong lumang dokumentong nakuha ni Mark kay Mang Arturo. Huwag mong ipapakita yan kahit kanino, babala ni Don Carlos, dahil hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin.
Ang sumpa ay nasa dugo. Nang biglang umihip ang hangin sa loob ng silid, bumagsak ang mga lumang larawan mula sa dingding. Isa roon ang litrato ng warden at sa tabi niya ang batang si Carlos na may sugat sa noo. Lalong namutla si Mark nang mapansin ang isa pang bagay, ang anino sa likod ng larawan ni Pedro Alonso. Hindi tao, isang hugis sundalo na tila nakatingin kay Don Carlos. Hindi mo maintindihan, sabi ni Don Carlos, nanginginig ang boses. Mula pagkabata, naririnig ko na siya. Laging sinasabi, ibalik mo ako sa liwanag. Doon napagtanto ni Mark, ang sumpa ay hindi lang nakakulong sa kulungan. Ito ay nananalaytay sa dugo ng pamilya Abad. Pagkatapos ng nakakakilabot na revelasyon ni Don Carlos, hindi na mapakali si Mark. Bawat sulok ng lumang kulungan ay tila may matang nakatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mas lalong nagiging malinaw ang mga bulong gabi-gabi. Sa ilalim, doon mo ako matatagpuan. Ito ang paulit-ulit niyang naririnig mula sa tinig na parang nagmumula sa mismong pader ng selda. Ang lihim na lagusan isang gabi, nagpasya si Mark na bumalik sa kulungan mag-isa, bit-bit ang flashlight at recorder. Naalala niya ang sinabi ni Mang Arturo noon, may bahagi ng kulungan na hindi dapat buksan. Sa ilalim ng opisina ng lumang warden, may hagdan pababa. Sinundan niya ang lumang mapa at doon nga, natagpuan niya ang isang bakal na trapdoor, tinatakpan ng mga kahoy at alikabok. Sa pagbukas niya, bumungad ang amoy ng lumang kahoy, kalawang, at parang nabubulok na tela. Dahan-dahan siyang bumaba sa makipot na hagdan. Sa bawat hakbang, lumalakas ang tibok ng puso niya. At nang makarating siya sa ibaba, bumungad ang isang lumang silid na may altar. Ang altar ng mga nawawala, sa gitna ng silid ay may bato na hugis lapida. May mga ukit na simbolo at pangalan, mga pangalan ng dating bilanggo. Sa paligid may mga lumang kandila, rosaryo, at lumang litrato ng mga taong tila pinahirapan. Habang nagmamasid siya, napansin niyang parang may liwanag na nanggagaling sa likod ng altar. Lumapit siya, at doon niya nakita ang isang lumang kahon na yari sa bakal. Nakaselyo ito at may nakasulat na, para sa liwanag na di kailanman nagbalik. Nang subukan niyang buksan, biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. At sa loob ng recorder na dala niya, may narinig siyang boses. Ibalik mo ako sa lupa ng liwanag. Huwag mo akong hayaang manatili rito. Ang tunay na laman ng altar sa sandaling iyon, biglang dumating si Don Carlos. Pawisan, nanginginig, tila galing din sa itaas. Hindi mo dapat binuksan yan, sigaw nito. Ngunit huli na. Sa pag-angat ni Mark ng takip ng kahon, bumungad ang isang buto ng kamay na nakabalot sa lumang uniforme ng sundalo. At mula sa likod nila, narinig nila ang mabigat na yabag, papalapit, isang aninong may dalang kadena. Ang tunog nito, parang galing sa bawat sulok ng selda. Hindi pa tapos ang kasaysayan. Ito ang huling narinig ni Mark bago biglang nagdilim ang lahat. Nang muling magkamalay si Mark, nasa loob na siya ng isang lumang selda. Basang-basa ng pawis, nanginginig ang mga kamay, at sa paligid ay puro tunog ng kadena. Wala na si Don Carlos. Ang recorder na dala niya ay patuloy pa ring umiilaw, ngunit ang tunog ay puro ungol at bulungan. Hindi mo siya dapat ginising. Nais niyang bumalik. Ito ang mga boses na paulit-ulit niyang naririnig. Ang anino sa lumang record. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa mga nawawalang bantay noong 1950s, panahon ng giyera kung kailan ginamit ang kulungan bilang lihim na pasugalan at taguan ng mga pinaghihinalaang rebelde. Doon niya natuklasan ang pangalan ni Eduardo Lado Manlapig, isang bantay na biglang nawala matapos mahuli ang isang sundalong nagngangalang Pedro Alonso, ang parehong pangalan na nasa mga dokumento ni Don Carlos. Sa mga tala, nakasulat na huling nakita si Lado sa silid ng parusa, bit-bit ang susi ng kulungan at may dalang krus na yari sa bakal. Ngunit ang kakaiba, ayon sa ulat, bago siya mawala, narinig ng mga bilanggo ang matinding kalabog sa ilalim ng lupa, kasabay ng isang sigaw ng lalaki na parang nilulunod ng kadiliman. Pagbabalik ni Don Carlos isang gabi, habang sinusuri ni Mark ang lumang altar, biglang bumukas ang pinto. Si Don Carlos, ngunit iba na ang itsura. Maputla, namumula ang mata at ang tinig ay mabigat. Akala mo bang basta-basta mo akong maiintindihan?
Ang bantay na hinahanap mo. Ako iyon. Nanigas si Mark, hindi makapaniwala. Paano nangyari? Ayon kay Don Carlos, o ang espiritu sa loob niya, ang kaluluwa ni Lado ay naipagpalit sa kaluluwa ni Pedro Alonso matapos ang isang ritual sa ilalim ng kulungan. Sa altar na iyon naganap ang paglipat ng katawan. Ang bantay ay ginawang sisidlan ng kaluluwa ng kriminal. Ang katawang ito, hindi akin. Ako si Lado, ang bantay na nagtangkang pigilan siya, pero ako ang ginamit niyang daan upang makabalik. Ang katotohanan sa ilalim ng marinig iyon, biglang umalingaw-ngaw ang kulungan. Lahat ng selda ay bumukas ng sabay-sabay, ang hangin ay naging mabigat, at ang mga kandila sa altar ay nagliyab ng kusa. Nais niyang bumalik sa liwanag, pero hindi mo dapat binuksan ang kahon, Mark. Dagdag ni Lado habang unti-unting nagiging malinaw ang anyo ng isa pang anino sa likod niya. Isang lalaking nakaposas, may duguang uniforme at may matinding galit sa mga mata. Siya si Pedro Alonso, at sa gabing iyon, sa loob ng kulungan, dalawang kaluluwa ang nagtagpo. Ang bantay at ang kriminal, parehong naghahanap ng kapatawaran, ngunit iisa lamang ang maaaring makaalis. Madaling araw, ang kulungan ay tila muling nabuhay. Ang mga selda ay bumukas at nagsara ng mag-isa. Ang hangin ay malamig at bawat paghinga ni Mark ay may kasabay na bulong. Tila may mga kaluluwang nakamasid, naghihintay ng hatol. Sa gitna ng lumang altar, nakatayo si Don Carlos, ngunit ang mukha nito ay hati. Kalahating maamo, kalahating puno ng galit. Sa isang bahagi, naroon ang kaluluwa ni Lado Manlapig, ang bantay. Sa kabila, si Pedro Alonso, ang kriminal na pinaniniwala ang isinumpa sa lugar na iyon. Hindi mo ako mapipigilan, Lado, sigaw ni Pedro sa boses ni Don Carlos. Ako ang tunay na may karapatang mabuhay. Ngunit si Lado ay sumigaw pabalik. Hindi mo kailanman makukuha ang kalayaan. Ang kasalanan mo ay kailangang pagbayaran. Ang altar ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Mark sa altar. Nakita niya ang krus na bakal at ang susi ng selda na iniwan noon ni Lado. Sa gitna ng kaba, naalala niya ang mga salitang narinig mula sa isang matandang pari sa labas ng kulungan. Ang tanging makapaghihiwalay sa dilim at liwanag ay ang katotohanang walang takot sambitin. Kaya't buong lakas niyang tinanong si Don Carlos, "Sino sa inyo ang tunay na may kasalanan?" Biglang sumigaw si Pedro, Siya ang pumatay sa akin. Ako ang inosente." Ngunit sa sandaling iyon, nagliwanag ang altar at mula sa sahig ay lumabas ang mga anino ng mga bilanggo. Mga kaluluwang nagdusa noon sa kamay ni Pedro. Isa-isa silang lumapit, nakaturo sa kanya. "Hindi ka inosente, Pedro. Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito." Napaluhod si Don Carlos habang naglalaban ang dalawang kaluluwa sa loob ng kanyang katawan. Ang kulungan ay umuuga, parang may lindol, at bumagsak ang ilang pader. Hinawakan ni Mark ang krus at sumigaw, "Kung sino ang tunay na tagapangalaga ng lugar na ito, magpakita ka." Ang liwanag sa kadiliman, isang malakas na hangin ang dumaan. Ang apoy ng mga kandila ay naging puti at mula sa liwanag ay lumitaw ang imahe ni Lado. Suot pa rin ang uniforme ng bantay. "Salamat, Mark. Natapos na rin ang sumpa." Ngumiti siya at tuluyang naglaho. Si Don Carlos ay bumagsak, wala nang malay. Ngunit sa unang pagkakataon, tahimik na ang buong kulungan. Nang magising si Mark kinabukasan, nasa labas na siya ng kulungan, may hawak na lumang susi na may ukit na LM. At ang tunog ng mga kadena ay tuluyan nang nawala. Ngunit habang siya ay papalayo, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob. "Bumalik ka. Hindi pa tapos ang kwento." Makalipas ang 3 gabi matapos ang nangyari, bumalik si Mark sa kulungan. Wala na roon ang mga gwardya. Ipinag-utos daw ng lokal na pamahalaan na ipasara muna ito dahil sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit para kay Mark, may dapat pa siyang tapusin. Hawak pa rin niya ang lumang susi na may ukit na LM at sa bawat paghawak niya rito, tila may malamig na enerhiya na dumadaloy sa kanyang palad. Habang papasok siya, napansin niyang iba na ang amoy ng lugar, hindi na amoy lumang bakal o kalawang, kundi parang usok ng kandila at insenso. Sa loob ng selda kung saan siya nahulog dati, may nakita siyang bagong ukit sa pader. Ang bantay ay ipinapanganak muli. Nanginig ang katawan ni Mark. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, pero ramdam niyang may nakamasid. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar
At doon niya muling nakita ang krus na bakal, ngunit ngayon maliwanag ito, parang nagliliwanag sa dilim. Ang katotohanan sa likod ng sumpa. Habang tinititigan ni Mark ang krus, isang malamig na hangin ang umihip at muling bumalik ang mga tinig. Mga kaluluwang dati puno ng pighati, ngayon ay tila payapa na. Mark, salamat sa iyo. Ngunit may isa pang kaluluwang di pa lumalaya. Mula sa likod, isang anino ang lumitaw. Si Pedro, ang dating bilanggo. Ngunit iba na siya ngayon, mahina, maputla, tila nanghihina. Hindi ko akalaing may magbibigay sa akin ng pagkakataong magsisi, mahina niyang sabi. Panahon na siguro para tanggapin ko ang aking parusa. Lumapit si Mark at inilagay ang krus sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang buong kulungan. Ang mga pader ay tila nawala at ang paligid ay napuno ng liwanag at katahimikan. Isa-isang naglaho ang mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa lugar na iyon, kasama si Pedro na bago tuluyang maglaho ay ngumiti at nagsabi, "Sabihin mo sa iba, hindi lahat ng multo ay masama. Ang iba, naghihintay lang ng kapatawaran." Ang bagong simula, nang matapos ang lahat, natagpuan si Mark ng mga lokal na residente sa labas ng kulungan, nakahandusay, ngunit buhay. Sa kanyang kamay ay ang susi at sa pader ng kulungan may bagong ukit na letra, MR. Simula noon, sa tuwing dumadaan ang mga tao sa harap ng dating kulungan, naririnig daw nila ang pagkalansing ng mga susi. Hindi nakakatakot, kundi parang paalala. Paalala na kahit sa lugar ng kasalanan, may puwang pa rin para sa kapatawaran at kalayaan. Maraming salamat sa panunood mga ka-Ghostery. Kung nagustuhan mo ang kwento, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating totoong kwentong kababalaghan at iba pang misteryo ng Pilipinas. I-share mo rin ang video para mas marami pa ang makaalam ng mga lihim na bumabalot sa ating paligid. At gusto ko lang itanong, paano kung minsan, sa halip na katatakutan, anime-style kwento naman ang gawin natin? Kung interesado ka, i-type lang ang yes sa comment section. Ito ang Ghostery, kung saan bawat kwento may halong hiwaga.